I can do all things through Christ who gives me strength. Hi guys! You want to welcome Runner First on my screen! Hanapin mo yung app if you want to picture. Hi guys and welcome back sa ating channel, and in this video, i-share ko naman sa inyo ang aking cadetship journey. So magsi-start to sa aking entrance exam, sa pag-take ng aking entrance exam sa Philippine National Police Academy, dun sa application ko to become a cadet of the PNPA. So this video is suggested by no other than one of our subscribers, si Urbian Brial Jamel P.2318. So ang sabi niya dito, "Hello sir, biography ng cadetship nyo sir from PNPA CAT to graduation would be a great content sir na makakakuha ka ng mga more aspirants na may inspire sir. 1 hour per episode sir, gaya ng kay Baron ng PMA Class 83, si Sir Pinoy Survivor. Challenging niya sir." So challenge accepted. Urbian Brial Jamel P. So napakagandang suggestion yung galing sa ating mga subscriber. Isang patunay lang na mga suggestions nyo and yung mga comments nyo ay binabasa ko at nire-replyan ko yan. So bago ako naging isang kadete ng PNPA, syempre pinagdaanan ko yung application process ng PNPA. So ang una doon is yung Philippine National Police Academy Entrance Exam or tinatawag na Cadet Admission Test. So kung ikaw ay isang PNPA Cadet Aspirant, katulad mo din ako dati, nangangarap na one day magsuot ng uniform ng kadete. So ang una kong take ng PNPA Cadet Admission Test is way back 2010. So kung hindi niyo pa napapanood yung isa kong video, sinabi ko doon na isa akong engineering student sa Mapua Institute of Technology or Mapua University. So second year ako noon, 17 years old. And then because my father was always encouraging me to take the PNPA CAT, so I tried. So for the first take, nag-take ako doon sa Ramon Magsaysay High School, doon sa tapat ng NEPA Q-Mart. So kung taga Quezon City ka or taga NCR, so malamang alam mo yon. So during that time, hindi ako masyadong nakapag-review kasi ongoing nung classes ko sa Mapua, sa engineering class ko, sa engineering course ko. And then nag-apply lang ako online, tapos kinuha ko yung proof ng application form ko. Way back 2010, wala pa kasi masyadong Facebook. So wala pa mga group chats, wala pa mga Facebook groups masyado. Naalala ko nga nung kasagsagan nun, bago pa lang yung Facebook, gumawa ko ng Facebook group for PNPA Cadet Aspirants. Di ko alam kung nandito pa yon kasi wala na rin yung Facebook account ko na yun. Pero nonetheless, hindi siya masyadong gamit na maraming information about the PNPA CAT kasi syempre limited pa yung mga nakakaalam ng Facebook. So 2010 yon. Di ako nakapag-review for entrance exam, pero sinubukan ko. So yun, the day ng entrance exam, pumunta kami ng father ko doon sa Ramon Magsaysay High School. So inatid niya ako doon gamit yung aming lumang sasakyan, yung multicab ata yan. So pagpunta namin doon, malayo pa lang nakikita ko na maraming mga aplikante. Ang sabi kasi sa amin, dapat white white shirt. Tapos hindi ko na maalala kung sinabi na naka jeans. Tapos sapatos syempre. Doon sa Mapua kasi wala kasi kaming uniform doon. So nasanay ako na naka-short lang palagi, tapos naka-sapatos or sandals, tapos t-shirt. So pagdating ko doon, nandun pa lang kami, hindi pa kami nag-U-turn, galing kasi kaming south. Hindi pa kami nag-U-turn papunta sa Ramon Magsaysay High School. Marami na ako nakikitang mga aspirants doon. Maaga kasi yun mga 7:30. So pumunta kami. Siyempre sabi ko agahan para mag-get the feel ko muna yung ambience. Tapos hindi ako masyadong ma-rattle or makapag-adjust agad ako doon sa ambience doon. Tapos makakuha pa ako ng information about sa exam. Pero di talaga ako nakapag-aral that time. So ang ginawa ko, nakita ko lahat sila naka-jeans. And ako ay naka-short. So ginawa ko, tapos lahat sila naka-polo shirt. And I was wearing t-shirt pero white. So sabi ko, naku po, palpak ata to. Sabi ko sa papa ko. Sabi niya, anak, bili ka na lang dyan sa NEPA Q-Mart. Buti na lang bukas. Di ko alam kung bukas o nakiusap lang ako dun sa mga shop, mga store. So bumili ako ng polo shirt na white. Tapos bumili ako ng jeans. So wala naman akong belt.
So, umiram ako sa tatay. Buti na lang yung father ko is naka-belt. Hanap ko yung belt ng father ko. Tapos yun, syempre, may sign of relief na kasi kamukha ko na yung mga ibang aspirants. Kasi nung una, syempre, naka-white shirt ako, tapos naka-short, tapos buti na lang nakasapatos talaga ako kasi hindi kasya yung sapatos ng papa ko sa akin with my very own eyes. So, namangha ako kasi yung posture nila maganda, uniform nila maganda. Sabi nga nila, grand posture of a dashing gentleman and ladies. So, yun, namangha ako. First-hand experience ko, nakakita ko ng mga kadete. So, yun na. Nakalimutan ko na kung anong mga ginawa namin habang nakapila. Pero parang naalala ko, tinitignan yung height namin. Kasi during that time, parang 5'4" pa yung height requirement, yung minimum height requirement for males, tapos 5'2" pa sa females. So, yun. Chinek kami isa-isa, tapos yan. Siyempre, pasado ako kasi medyo matangkad naman ako. Tapos habang nakapila ako, habang may parang mini-interview yun kung ano lang, mga chit-chat lang. Tapos nakikita ko, pinagmamasdan ko, ino-observan ko yung mga kadete, parang napaka-reserved nila. Hindi naman napaka-serious, pero nakita mo talaga na reserved sila. Tapos, tansyado yung galaw. Tapos, di sila palangiti. Parang nandun sila for business. So, ang business nila doon is mag-exam. So, yun. Medyo naghintay lang kami ng konti, mga 7:30. Tapos, pinapasok na kami isa-isa sa classroom. So, maraming classroom yun na unit na ginamit namin for entrance exam. Tapos, syempre, may seating arrangement, ganyan. Tapos, sabi nung isang kadete, ang proctor namin na kadete is lalaki. Tapos, hindi ko na maalala kung sino yung kadete na yun, sino si sir, pero lalaki. Tapos sabi niya, before mag-start, kung sinong gusto mag-CR or mag-comfort room, you may proceed. Kasi pag nag-exam na tayo, pwede lang kayo lumabas kapag tapos na. So, yun. Buti na lang. Kung hindi nyo panood yung video ko doon na shinare ko sa inyo about sa mga 5 tips kung paano pumasa ng entrance exam. Nandito yan sa taas. So, isa sa tip na yon is magdala ng snacks. So, meron akong dalang chocolate. Limutan ko na yung chocolate, sneakers ata yun o Cloud9. Basta may dala ako sa bulsa. Tapos, pumunta muna ako sa CR. So, umihi muna ako doon. Tapos, lumabas ako sa CR. Pinuksan ko yung malit na Cloud9. Kumain akong dalawa. Tapos, dala-dala ko yung inumin. So, inom na ako. So, para mind booster agad, di ba? O-boost agad yung aking siyempre, chocolate So, yun. Kumain na akong dalawa. Tapos, pumasok na ako. Nag-start na kami. Then, entrance exam. Okay naman. Mahirap siya. Pero, nagkataon kasi, kahit hindi ako nakapag-review nun, sa Mapua kasi, grabe ring hirap ng academics doon. Although, engineering yung ko. Pero, second year pa kasi ako noon. So, wala pa masyadong specialization dun sa studies ko. So, kumbaga, nare-review na ako kasi sa Mapua kasi, 4 na terms yan. Di ba dapat 2 SEM, tapos tri-SEM. Sa Mapua, 4. Ang tawag namin doon, quarter-term o 4 na term, quarter-term. So, kahit hindi ako masyado nakapag-review doon, alam ko sa sarili ko na may edge ako, kaya ko yung exam. So, yun. Nagsagot na ako, kung ano yung mga alam kong sagot, sinagutan ko na. Tinira ko na lahat. Diba sabi ko sa tip ko sa inyo, start strong. So, number 1 or number 2 tip ko yan dun sa entrance exam. Kung paano So, ang ginawa ko, pagkakita ko ng pagbigay ng instruction ng kadete, ng proctor namin. So, start na. Timer starts now, sabi niya. So, ang ginawa ko, iniscan ko muna yung questionnaires. Sabi ko, parang tinatansya ko muna kung ano yung mga tanong. Tapos, nung nakita ko na, binanatan ko na, ginawa ko na agad yung mga alam ko. Yung mga lang. Kasi kahit anong items doon, 1 point lang naman yun So kung sagutan mo yung mahaba, sagutan mo yung maikli, 1 point pa rin. So ang ginawa ko, sinagutan ko na lahat ng alam ko na madali para sa akin. Sinagutan ko na, sinade ko na. So nakita ko, kalahati na agad. Parang 200 or 300 items ata yun. Hindi ko alam Kung ikaw, kung nakapag-take ka na ng PNP, at ilang items ba? Comment mo na lang sa baba. So, 200 or 300 items. Basta kalahati nun, almost half ng items, sasagutan ko na. So, I'm sure na 50%. Pero alam ko na that time na
hindi naman necessarily na pagpasado ka, makakapunta ka sa next phase. Kailangan mag-top ka. So, kunwari, ang naalala ko, 35,000 kami lahat nag-exam. So, kung 17,000 or half ng 35,000 yung papasa, 17,000 yun. So, hindi. Sabi kasi nila, mga 1,000 or 2,000 lang yung papasa. So, talagang yung top lang, top passers, top 1,000 or top 2,000 passers lang yung kukunin. So, kailangan ko, hindi lang half ang masagutan ko. So, ginawa ko, nag-solve na ako, nagsagot-sagot na ako, inintindi ko talaga, ni-utilize ko talaga yung oras. Kasi maganda na yung start ko eh. Start strong na. Strong start na yung ginawa ko. So, yun. Answer na ako. Tapos yung mga, inuna ko yung mga, syempre, basic knowledge, science, yung mga general knowledge, yung current events, yan sinagutan ko na. Hinuli ko yung mahaba, yung mga solving problems, tsaka yung mga worded problems, tapos yung reading comprehension, mahaba yung babasahin. Hinuli ko na yun. So, in the end, natapos ko naman yung exam. So, pinasa na namin yung exam. So, tinapos na namin yung exam. As after ng exam, parang nagbigay muna ng inspirational message yung kadete, yung proctor namin, yung kadete na nag-supervise sa amin. Nakalimutan ko yung pangalan ni Sir eh. Pero yun, nagbigay siya ng inspirational message sa amin. Siyempre, na-inspire kami. Inspirational message, di ba? Inspire kami. Pero ang talagang parang na-amaze ako sa mga kadete nung civilian ako, nung aplikante pa lang ako tulad nyo is yung tindig nila, how they stand, how they look, how they wear their uniforms. Talagang grand posture para sa akin. Kasi talagang mamamangha ka eh. So, yung fit yung damit, ganda ng tindig, kung magsalita, ganda. So, yun. Tapos, uwi na kami. So, yung father ko naghihintay. Ewan ko kung saan siya nagpark. Basta, tinawagan ko siya. Mga, pa yung cellphone, mga 3310, 3315 na ata yun. Tinawagan ko siya. Sabi ko, hindi tapos na, sunduin mo na ako. So, sinundod na niya ako. Pag-uwi namin, weekend kasi yun eh. Pagkakatanda ko, weekend yun eh. So, walang pasok. Pag-uwi namin, tinanong ko ng papa ko, anak, kamusta yung exam? Sabi ko naman, mahirap pero kaya naman. May ample time naman para magsagot. Mahirap talaga siya. Pero syempre may ample time tapos okay naman yung foundation ko nung pag-aaral. Hindi naman ako nagpapabaya nung nag-aaral ako. So, although hindi talaga ako nag-review para dun. So during my studies, parang review na rin para sa akin. So wag nyo nga gayahin yun. Mag-review kayo kung gusto nyo mag-exam. So after 1 month or 2 months, hindi ko na maalala, nilabas na yung result. Pasado ako. So, pasado ako doon sa entrance exam ng PNPA. That was my first try. So, yun, pasado naman. Ang nangyari, ito na nga. Ang pangalawang exam is the neuropsychiatric exam. So, kung yung sa PNPA entrance exam or the PNPA CAT, doon kami sa Ramon Magsaysay High School. Doon sa PNPA neuro exam, doon na kami sa PNPA. Doon kami sa may National Police College banda. So, nakapunta na ako ng PNPA. That was my first time again. Tapos yun, nakita ko yung mga same faces, yung ibang mga kasabay ko doon sa entrance exam 2 months ago. Hindi ko na sila makita. Pero yung mga iba, nakita ko sila doon. Uy, bro, congrats. Ganun. Uy, nakita kita dati, congrats. Tapos, nag-take na kami ng neuro exam. Ganun pa din. So sa neuro exam talaga, hindi talaga ako nag-prepare. Hindi pa rin ako nag-prepare. Kasi neuro exam, di ba? Ang pagkakaalam ko sa neuro exam nun, wala, titignan lang yung the way kang mag-isip. So, neuro exam. Tsaka busy ako talaga. 4 term ba naman? Biruin nyo, 4 na term. Tapos, ang pinag-aaralan ko sa Mapua nun, physics, calculus 3, differential equation. So, ang hirap na ng inaano ko. Tapos hindi ko talaga, pero honestly, wala pa sa puso ko noon na pumasok. Although na-amaze ako sa PNPA, wala pa sa puso ko na pumasok doon. Kumbaga, hindi ko pa pinrioritize, hindi ko pa binigay yung 100% ko talaga. Aminin ko sa inyo yan. So, nag-neuro kami. Doon pa rin, pila, haba ng pila, may mga instructions. Tapos sa neuro exam, mas mahaba yung exam doon. Sobrang haba, mas mahaba pa sa entrance exam. Tapos, yun. Ginawa ko din yung mga tips ko, yung katulad ng sinabi ko sa video. Kung hindi nyo panood yung mga tips ko sa neuro exam, nandito din yung sa taas. Or sa baba, sa may description. So yun, neuro exam.
Sa neuro exam, ang haba, sobrang haba. Tapos may interview pa pagkatapos. Interview ka pa pagkatapos. So yun, nag-neuro exam na ako, sinagutan ko lahat. Sinagutan ko lang. Tapos ang mindset ko kasi nun, ang mali ko talaga is parang sinagutan ko siya para ma-impress yung mag-check. Hindi ko siya sinagutan as honest as possible. Sinagutan ko lang siya. So, medyo di ko alam. Ang maalala ko lang, parang hindi consistent yung mga answers ko. Sa neuro kasi, parang number 4 tip ko yan, consistency is the key. So, hindi ako naging consistent, hindi ko pa masyadong kabisado. Sagot lang ako ng sagot para ma-impress yung mag-check. So, hindi ko alam. Ang chinecheck pala nila, yung consistency mo, yung behavior ng utak mo. So, yun, after 2 months, lumabas yung result, and bagsak ako sa neuro exam. So, yun, bagsak na. So, kung pasado sana ako doon, and nag-pursue ako, 2011 pa lang, take out na sana ako, di ba? Pero, hindi naman ako nangihinayang dahil kung doon ako pumasa, hindi ako mabibilong kung saan akong class nag-graduate. So, yun. Yun yung experience ko sa first take ko ng entrance exam ng Philippine National Police Academy. Sa susunod na video, episode 2 naman yung gagawin ko kung saan pagpapatuloy natin yung kwentuhan natin tulad nito para ma-inspire kayo lahat dun sa kwento ko ng PNP Cadetship. So, ang next na video natin is about dun sa pagpasa ko na way back 2011. So, yung may second try. Kasi una, pasado ako sa PNP entrance exam, bagsak ako sa neuropsychiatric exam. Then, doon sa next video natin, share ko naman sa inyo kung paano ako pumasa doon sa aking pangalawang take sa Philippine National Police Academy. So, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel is please do subscribe sa ating channel para ma-update ka sa mga bago labas natin na videos. And syempre, like nyo na rin itong video and comment sa baba kung may suggestion kayo sa mga bagong videos natin sa susunod. So, sana nakatulong tong video na to. Sana na-inspire kayong lahat. And sana kung nabitin kayo, panoorin nyo na lang yung next kasi para mas mahaba and mas ma-explain ko pa sa inyo ng thoroughly yung mga gusto kong sabihin. Kung nakikita nyo yung channel natin na walang bagong upload, ibig sabihin naka-duty talaga ako nun or may lipad ako nun or talagang busy lang ako sa mga duties ko dito, syempre sa PNP. So, pero as much as possible, gagawa ko ng videos para ma-inspire kayo and ma-educate kayo. And yung mga reviewers, gagawa din ako niyan. So, thank you very much and sana may natutunan kayo sa video na to and always keep inspired.